So, what's up mga Kadaver Gods, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At welcome back to my YouTube channel, J. Guevara TV nga po pala, isang TVJ Defender at Duterte Defender at reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. So, pag-usapan natin, maganda to. Ang sarap ibalik sa kanilang lahat. Ang sarap ibalik sa kanilang lahat yung mga pinagsasabi nila laban sa Tito Vic and Joey. Ang sarap. Ay, naku po. Wala lang, sarap lang. Ang sarap sa feeling na nangasar ka tapos panalo ka na. Ano, ito kasi marami tayong mga pag-uusapan dito, no, about dito sa mga katulad nito. Procnoy, kakasuhan na ba? Ito pa. Ito yung mga pangsisisi. No, tapos ito pa, yung mga pakulong nila. Yung mga pirma-pirma daw, yung ano to. May mga pasabog na naman silang na gaganap na hindi natin alam. Ay nako talaga, mga tip dipindir. Grabe talaga yung mga tip dipindir no? Sobrang hype Ayan tuloy, naging hype sarado kayo. So siyempre, bago natin to simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At pipindot na lang din po yung bell button para lagi tayong updated sa ating mga video araw-araw. So pag-uusapan natin dito, ito yung sinasabi nitong vlogger, no? Saan yan? Wait lang. Hanapin natin. Saan yan? Ito yun. So ito, yan. Ito. Asan na tong sinasabi nyong to? Ito yung tape at GMA na patunayang mali at depektibo ang hatol ng Marikina RTC or the Regional Trial Court. Asan na to? Bakit nyo to binura? Bakit nyo to binura? Bakit nyo to binura, ha? Anong meron? Ngayon, ibabalik ko lahat ng mga sinabi nyo rito, no? At ayun, bago tayo magsimula, mega love shoutout kila Mami Teresa Arong, Mami Rena Baher, yan, kila Kuya Armin Patricio at Ate Irene Patricio, Kuya Lori, and Ate Rose Villapuerte. Please subscribe my second YouTube channel, the J. Guevara Official, and Chris M. TV, kung saan doon nyo po mapapanood ang mga charity works natin. At syempre, shoutout kay Papa Charlene, ang aking tatay na nasa Baring. Ingat kayo dyan ni Mama at ni Quanteto. May galab shoutout sa inyo dyan lahat. So eto, pag-usapan natin to. Ito po yung dating kagaguhan ni Procnuts. No, ito yung kagaguhan dati ni Procnuts. Basahin natin ulit ha. Pero ngayon ano na po ito? Burado na po. Di ko lang alam kung bakit. Burado na. So, natin ni screen recorder na makikita nyo dyan sa screen dito banda. Yan Procnoy, kakasuhan na ba? What? Naku po. Kawawa ka dito. Ano? Tape INC at GMA Network. Napatunayang mali at depektibo ang hatol ng Marikina Trial Court. Di ba? Ang galing nyo, di ba? Napatunayang depektibo, no, ang hatol ng Marikina RTC. O saan na to? Basahin natin to para ipamukha natin sa inaanap ko to lagi. Asan na tong mga pinagsasabi nyong to? Ha? Napatunayang mali at depektibo ang desisyon ng Marikina RTC. Yan ay kaugnay sa desisyon nito kamakailan sa kasong hinahain
ng TBJ Production INC na copyright infringement. Nabubulol pa ako. At unfair competition laban sa Tape Incorporated at GMA Network ukol sa replay episode ng programang Itbulaga sa GMA nitong June 1 to June 3, 2023. O ito pa. Malinaw sa legal terms ng tape at GMA na magkaiba ang hinain ng TBJ Production at ang naging hatol ng Marikina. Magkaiba talaga ang naging hatol laban sa hinaing demanda patunay ng tape at GMA sa kanilang hinaing apela sa Court of Appeal. Nitong Biyernes, Enero 19, 2024 dahil sa demanda ng Tito Vic and Joey ay para sa copyright infringement at unfair competition, ngunit ang naging depektibong hatol ng Marikina RTC or the Regional Trial Court ay sumentro sa kanselasyon ng trademark at ang pag-uutos na pagbawalan ng tape at GMA na gamitin ng Itbulaga at EB trademarks at maging ang paggamit at pagpapalabas ng past episode ng programa bago ang May 31. O ngayon, Prof yan, tanong ko, asan na to? Bakit hindi nyo to napatunayan? Ito yung matagal namin hinahanap eh. No, ito yung matagal namin tinatanong sa inyo na bakit yung mga pinagpo-post nyo dyan sa social media laban sa Tito Vic and Joey at lagi nyong binabaluktod, ultimo yung RTC or yung Regional Trial Court na sinasabihan yung depektibo ang hatol, asan na kayo ngayon? Asan na yung mga pinagsasabi nyo? So ibig sabihin lahat pala ng pinagsasabi nyo fake. So ibig sabihin lahat pala ng pinagsasabi nyo rito katang-isip nyo lang. So napatunayan nyo na lahat pala ng mga pinagpo-post nyo kasi nungalingan lang. Yan ang hirap sa inyo. Yan ang hirap sa inyo. Hindi lahat ng mga tao dito sa social media kaya nyong utuin. Hindi lahat ng tao dito sa social media kaya nyong lokohin, ha? O tingnan nyo, pahiya. Alam mo sa ginagawa mo, sino nakakano dito kahihiyan? Yung tape. Dahil vlogger or pro page kayo ng tape at GMA. Hindi kayo napapahiya dito. Ang napapaya dito, GMA Network at Tape Incorporated. Kaya kayo, tigil-tigilan nyo yung mga ganyan nyo, tapos may mga bagong pa-fake news na naman kayo. O, ito yung haba-haba niyan, no? Sobrang haba niyan. O, saan galing to? O, tingnan natin yung source. O, wala naman nakalagay na source. O, ito pa yung habol niya, o. Matatanda ang alam ng kampo ng TBJ Production kung kailan lalabas ang desisyon ayon sa pahayag ng kanilang abogadong si Attorney Buko sa kanyang panayam. Yung sa Abante News na lang para madali. Nitong December 13, 2023, naging pabor din sa kanila ang isang mali at depektibong hatol. Kaya naman, umuugong ang tanong ng sambayanan kung malaki ba umano ang kinalaman ng mga ito sa desisyon. So alam nyo kung bakit ko ito nireaksyonan. Alam kong matagal na ho ito. Tapos na to. Panalo na tayo. Pero eto na lang. Bakit nyo to ginagawa? Ang pinapalabas nyo kasi dito, no, na binayaran at may kinalaman ng TBJ sa pagdesisyon ng Regional Trial Court sa pagkampi sa kanila, sa pagpabor sa desisyon para sa Tito Vic and Joey. Ayun kasi yung pinupunto nyo rito. Na di umano, bakit alam na ng attorney Buko? Ha? Ngayon hindi nyo masagot-sagot kasi iano nyo sa amin tapos na yung laban, ganon. Hindi. Hanggat nandito to, ayan ang linaw, kitang-kita dyan si screen, ayan tape at GMA napatunayan ang mali
napatunayang mali at depektibo ang hatol ng Marikina Trial Court. Ano na, Proknoy? Buhay ka pa ba? Yan ang hirap sa inyo. Ito pa isa. O, iba naman. Dito naman tayo sa taas. No? Dito naman tayo. O, ito nga about do sa sisi-sisi nyo. No? Ilang beses ko na ito ginawa ng ano eh. Ilang beses ko na itong ginawan ng video, no? Pero ulitin ko pa rin. So, ito. From TBJ Defender Facebook. Na si Eto ang True. Wag wag niyong sisihin ng TBJ. Wala silang kasalanan. Pure sa kanila, pure sa kanila ang pagtulong. Puro pagtulong sa kanila. Sobra-sobra pa buong puso ang binibigay nila sa programa. Sobra-sobra pa ang mga papremyo kahit may mga di na pala sumasahod o kulang lagi sahod. Wala sa kanila 'yon. Dahil mahal nila ang programa, kalahati ng buhay nila, inalay nila sa Itbulaga. So yan, totoo po yan. At eto pa nga, no, eto hindi birong taong nagsabi sa akin ito. Ang Tito Vic and Joey, off-cam, no, kapag may halimbawa na mga empleyado na nangihingi ng tulong at lagi daw dinidedman ang tape, walang ibang tumutulong dun kundi ang Tito Vic and Joey. Tsaka yung mga pagtulong nila kadalasan yung nakikita natin sa TV nung panahon na nandun pa sila sa GMA, sa Itbulaga. Hindi nyo ba alam, pera na mismo ng TBJ yung ginagamit nun? Totoo yan. Maraming mga episode yan na mismong hinugot ng TBJ yung sa bulsa nila mismo nang galing yung pera na pinangtutulong nila sa mga tao. Kaya kayo, magsitigil kayo, wag niyo sisiyan TBJ diyan ha. Kung nalugo yung kumpanya niyo, kasalanan niyo yan. Dami pa daw. Paano kasi paano kasi may makating kamay diyan sa tape? Nakupit ng kupit kasi enlisted daw siya daw. Entitled. Entitled ba dito? Daw siya may-ari ng tape. Kapal, based sa sinabi ni Tito Sen, ayan, Karma Digital, ang napala nyo. Yang matandang alusos na yan, ang dapat sisihin sa lahat. Yan, totoo naman eh. Wala naman yung ibang dapat sisihin dito, hindi ang matandang alusos. Di ba, nagulat nga, may 10 million per month allowance. Bukod pa dun sa 75% niyang sa Itbulaga, may 10 million pa. Hindi mo kung gaano kagahaman sa pera, di ba? So eto pa, marami pa dito. No, meron pa nga ditong video eh. Eto pa yung fake news. Ito yung ata. Ito pa yung fake news ni Ito pa yung fake news ni Proknoy. Ito po mga ini-airy natin dito. May kita nyo sa screen. Yung mga ini-airy po natin dito, ito po yung mga pro page ng Tape Incorporated. No. So dito, fake news pa more, Proknoy. Sama-sama nating ipahunting at ipadampot itong si Proknoy, admin na ito. Ipadampot sa otoridad at ipadala sa NBI. Tingnan yung mga fake news niya, no? Ang haba pa niyan. Trademark na Itbulaga at EB. Pagmamay-ari pa rin ng Tape INC matapos ang isang buwan. Saan na kayo ngayon? Kasi sinasabi mong pagmamay-ari. Yan nga. Saan na? Nga dyan. Isang buwan, matapos ang isang buwan. Hindi ako naaawa din naman ako sa kanila. Lalong-lalo na dun sa mga staff. Wala naman tayong wala naman tayong masamang tinapay dun sa mga staff. Ang pangit lang kasi dun sa ginawa nila, yung post nila about Tito Vic and Joey, na ganito, ganyan, masaya ba daw?
ang TBJ na mawalan sila ng trabaho? Syempre hindi. Kahit din kami hindi. Kaso hindi na problema ng TBJ yan eh. Problema na ng amo niya yan. At ito pa pala ang kinakatakot pa namin. Isa pa sa pinoproblema namin. So sa tutusin, hindi naman namin dapat to problema. Pero bilang isang vlogger at isang mamamayan Pilipino na kaya nga tayo nandito para itama yung mga pagkakamali, di ba? Ang tanong ho namin, kung nabayaran na po ba ng Tape Incorporated yung mga tao na hindi na sumali sa QR code? Kasi mapanggang ngayon, may mga nag-chat po sa akin na eto, hindi ko lang po nilalabas. Kasi nga naaawa na nga ako sa tape. Pero sana Tape Incorporated, kung mapanood nyo tong video ko, sana asikasuhin nyo po itong mga nanalo sa inyo. Dahil kawawa naman to sa halagang 1,000 eh. Gasino po ba sa kay kakalugi at ikakanipis ng bulsa nyo yun? Diba? Kawawa naman yung mga tao. Sa halagang 1,000 nagbabad sa programa nyo na hindi nga naman nakakatawa. Ayun yung chat sa akin eh. Hindi daw nakakatawa. Nag-abang sila kasi nga ang sabi-sabi madaling manalo. Oo nga daw madaling manalo pero ang hirap daw kunin ng panalo. So sana naman Tape Incorporated ibigay nyo yung panalo nitong mga tao. Kahit nasarado na kayo. No, kawawa sila kasi nag-abang sila, nag-antay, nag-aksayan ng load, wifi, kung ano pa yan. Para lang manalo dyan sa QR code nyo, tapos hindi nyo may bibigay yung panalo. Pangit naman po ata nun. Kaya sana naman po, tawag nyo rito, ibigay nyo na po ang mga panalo nila. Ako po, hindi ko to ilalabas kasi nahiya. Naaawa na rin po ako sa inyo eh kasi nga syempre yung mga nangyari sa inyo, 'di ba? Pero sana naman intindihin niyo yung mga taong nanalo sa programa niyo. Yun lamang po, no? So ito, muna tayo dito kay Poknat ulit. Saan na to? Dito na tayo. Ewan ko kung ano tong mga paano ni Poknat na naman to. Ano naman daw tong mga pipirma. Okay, check nga natin. Ito, haba oh. Yan, makita nyo dyan sa screen. Oh, pipirma. Oh, sino itong mga naka-mention? Madami ah. Isko Moreno Dumagoso, Paulo, Enrico Cortis, Paulo Contis, Buboy Bilar, Albert S. Sumaya, Junior Electric, Pans Charis Solomon, Glyza De Castro, Dasuri Choi, Bipap, Idol Ted. Wow, Idol Ted ha. Idol ha. Idol ha. Ba magjowa kayo nga na. So marami silang request dito. Minention. So eto daw, pirma. Tingnan natin. Ano tong pirma na to? Ano naman kaya ang ano to? Eto. Gusto nyo bang manatili ang tape INC sa ano to? Sa network. Para saan to? Parang botohan, ganon. O March 7, bago lang. Ano to? Parang botohan. Parang buboto. Na 100 people sign in today. Eto, ngayon nagtapos na ang tahanang pinakamasaya, ang noontime show na produksyon ng Tape Incorporated sa GMA Network. Nais ba nating mawalan ng trabaho ang mahigit 200 empleyado na ito? Hindi. Kaya nais po namin kunin ng inyong suporta para manatili sa poder ng GMA Network INC ang Tape Incorporated. Tayo na pong pumirma o lumagda para sa layuning ito. Ano pa? Para saan to? Ba't ano yun? Wait lang. Parang may mali yata dito. Kung gusto nyong tulungan yung mga 200 na empleyado na yan, bakit kailangan pa tape ang ibalik sa GMA? Kung nilagay nyo dyan, nais nyo bang tulungan ang 200 na empleyado? O ganito po, magbigay tayo ng pinansyal na tulong sa kanila. Charity.
So, nag-ano pala sila, nag-aakot ng mga tao para pumirma dito. Para mapabalik. Wait lang. Akala ko ba nagdesisyon ng GMA at ang Tape Incorporated? Bakit parang sinusulong nyo naman to? Ano naman pahawa epektong ginagawa nyo? Ano naman to? Ano ba yan? Ano ba yan? Ano naman tong pahawa effect na to? Ay, naku po. Okay, ayan nyo na yan. Ito, may papanoorin tayo dito. Sana hindi tayo makapiright. Kasi may ano siya, may sounds. Sana hindi tayo makapiright. Sana naging tanga. Sana naging tanga pa rin si Bespil, hindi niya nilagyan ng music. Ano naman? Maikling paalala para sa inyo lahat. Hindi ka dapat magmingin sa kabiguan ng iba. Possible. Maikling Bespil, oh. Grisulo, yung kapatid mo, hindi na naman nakainom ng gamot. May kling paalala daw. Anong may kling paalala na to? Sige. paalala para sa inyo lahat. Hindi ka dapat magmingin sa kabiguan ng iba. Dahil baka balang araw, mangyari sa iyo ang nangyari sa kanila. Maraming salamat. Maikling paalala. Ano daw? May kling paalala. Huwag magbunyi sa nangyari sa iba. Baka bumalik sa iyo lahat. Oh my God. Natakot ako. Sobrang puti mo dyan, Bespil, ah. Para kang lumunok ng glutathione, ah. Parang binuhos mo na sa katawan mo, Bespil, ah. Anong yan ang pagbubunyi ba? At sino ba nagbubunyi? Wala talaga itong magawa. Expired na naman yung nainom na gamot siguro nitong hype na to. O nga, masisipa na naman kita, eh. Ay, naku po. Tapos ito, sabay na nga rin natin to mga kabiyaya. Ito, meron dito ako napanood na video, eh. Asan na yun? Ito, Paulo, umiyak ng umiyak. Tape INC at GMA nagpaalam na. Oh my God. Oh my God. Panoorin natin to. Tape INC. Nagpaalam na sa ito't isa. Wawawi ni papalit sa GMA. Ay, naku po, papalit daw to. Matindi to. Matinding revelasyon to. Yan natin. Okay. Soon, makakabili rin tayo ng laptop, ha. Kaya, tsaga-tsaga muna tayo sa ganito, no? Rated tuluyan ng namaalam sa GMA Network. Willie Revilla may ilalagay ng GMA sa kanilang noontime slot. Ano naman to? Sana totoo to, no? Tuluyan nang nagpaalam ang Tape Incorporated sa kanilang naging tahanan na GMA Network. Naglabas nga ng official statement ang Tape Incorporated hinggil dito. Narito at basahin natin. It is with a heavy heart that we inform our televiewers that our noontime show Tahanang Pinakamasaya on Kapuso Network GMA7 will no longer be on air. Okay? Effective March 8, 2024. Okay? Tape Incorporated extend its profound gratitude to its home network GMA7 Okay. for a long and fruitful partnership. Oh! GMA7's kind consideration and understanding of the company's unwanted circumstances have been instrumental in helping the company this transition. Oh! Despite our best efforts to save the show, both parties have reached a mutual agreement to finally call off the Sa show. talata. To the loyal viewers, esteemed hosts, supportive advertisers, hardworking crew, and dedicated employees who have been with us from the very beginning, from the longest running noontime show Itbulaga to the present Tahanang Pinakamasaya, our sincerest thank you and optimistic see you again. Maraming salamat. When I see you Kasunod again. naman ito ay isa pang statement na mula naman sa GMA. Okay?
Due to unavoidable circumstances, TAPE has made the difficult decision to cease the airing of Tahanang Ito ako Pinakamasaya. nagtaka for many years. GMA Network would like to thank TAPE for its invaluable contribution to noontime programming for the past decades, which Filipinos will surely remember for many years to come. The network will always be Many years? grateful to TAPE for its partnership over the past decades. Maraming salamat, kapuso! When I see you again. Samantala, sunod-sunod naman ang pag-share ng Wawawin Facebook page sa nangyaring pamamaalam ng TAPE sa GMA. Ani ng netizens ay tila kumpirmasyon ito na si Willie Revillame ang ipapalit ng GMA sa TAPE Incorporated. Kung sakali nga na mangyari iyon, ay magkakaroon na naman ng panibagong tunggalian ang mga noontime show. Anila ay Eat Bulaga sa TV5, Eat Showtime sa GTV, at Wawawin sa GMA. Ewan ko ba dyan? Ay, nako talaga. Hindi, doon ako nagtataka sa many years. Sa totoo lang, kung hindi nangyari itong issue na to sa TVJ, hindi namin malalaman ng TAPE Incorporated kung na meron palang ganyan. At merong mga halusos pala, hindi namin alam. Hindi kami na-inform. So mga kadabarkads, mga kabiyaya, ano masasabi nyo at magiging komento nyo dito sa napanood nyo ba na video, no? So pabor po ba kayo na magbalik si Willie Revillame sa GMA Network? At pabor din po ba kayo sa mga ginagawang pasimpati ng mga vlogger ng TAPE Incorporated at may mga nalalaman pa silang papirma-pirma? At hindi ko po din po alam kung kagustuhan po ito ng TAPE Incorporated, no? Or baka mamaya ano lang nila to, propaganda. Para nga naman masisi na naman ng TVJ. Dahil sa lagi nilang pinangsasangkalan yung 200 na na empleyado ng TAPE, no? Hindi sasawa. Kasalanan nyo yun, hindi naman kasalanan ng TVJ yun. Kaya sana huwag nyo nang sisihin TVJ, no, kung ayaw nyo rin mabanatan namin, no. So yan, hanggang dito na lang yung video natin at ngayon, mega love shoutout sa lahat ng patuloy na nanonood dito kay J. Guevara TV. At sa mga Dabarkads natin dyan at sa mga ka-DDS. Yan, DDS family, Duterte diehard supporters. Maraming salamat. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. And God bless and peace and bye-bye. Sila ang TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. J. Guevara, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi. Sila ang nandyan